Hello, Beshies! Ikaw pa rin ba ay naghahanap ng pwedeng mautangan online? Yung tipong mabilis mag-approve ng loan application at isang valid ID lang pwedeng makahiram? Kung oo ang sagot mo din, sana mapanood mo yung buong video na ito. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo kasi every 25th of the month, ako po ay nagpapag-giveaways ng cellphone at every Saturday po namimili ako ng tatlo na mabibigyan ng cash. At para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan nyo lang gawin i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga iba't ibang videos na ina-upload natin at syempre sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. Let's get back to the topic, and here nga mga Beshies, Cash Express na naman itong i-share ko sa inyo. So by the way kasi mga Beshies, itong Cash Express ay pwede nga tayong makahiram ng 20,000 pesos at kung bago ka pa lang na umutang dito ay pwedeng makahiram hanggang 10,000 pesos. So yun nga po mga Beshies, ilalagay ko yung link sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung link na yon para may explore nga itong Cash Express. And by the way nga po mga Beshies, isang valid ID lang yung requirements at pwedeng maprubahan ng ating loan application ng 5 to 15 minutes lang. Malalaman mo nga kung approve or decline daw yung loan application. At once na naprubahan ang ating loan application, pinapadala din po nila agad-agad yung loan proceeds. So by the way mga Beshies, nag-check kasi ako sa Securities and Exchange Commission. Chinek ko mga Beshies and totoo naman na registered talaga itong Cash Express. So, para nga ma-check nyo dito mga Beshies, pwede nyo i-search lang sa Google Play Store yung SEC Registered Loan Apps 2024. So, yun nga din po yung ginawa ko and meron tayong makita dito na list of recorded online lending platforms. List of financing and lending companies recorded with the Securities and Exchange Commission and their online lending platforms as of reported pursuant to SEC MC 19 series of 2019 as of November 2, 2021. So updated po ito ng August 30, 2024. Ito yung latest update sa SEC nga or Securities and Exchange Commission. So para nga makita natin kung itong Cash Express ba ay registered sa Securities and Exchange Commission, so go nga lang tayo sa Google Play Store at hanapin natin yung Cash Express. So yun nga mga Beshies, pagka-check natin dito ay meron nga itong Cash Express Southeast Asia Lending. So meron itong registration number na CS201951088. Kaya naman, isa din talaga ito sa mga inuutangan ko at ito yung link nila. Para mairaroute nga kayo mga Beshies sa app na ito, ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section at sa description below kung gusto nyo nga na may explore itong app. Kasi actually mga Beshies, isa din ito sa mga inuutangan ko itong Cash Express kasi nga mabilis yung pag-approve ng loan application. Pero syempre, option nyo pa rin yan kung gusto nyo nga nasubukan. At nag-check din ako mga Beshies sa CIC kung meron bang Cash Express or so pagka-check ko sa CIC mga Beshies ay meron din po itong Cash Express Philippines Financing. Sa Google Play Store mga Beshies, at i-search natin itong list of accessing entities as of March 15, 2024. So kung makita natin dito mga Beshies, marami itong halos yung mga bangko, yung mga lending companies ay makikita nga natin dito. And yun nga po yung Cash Express ay meron din dito sa CIC. Ingat po tayo and may gusto lang din ako na i-advise mga Beshies na kung uutang kayo sa mga iba't ibang loan app, i-search nyo dito sa CIC kung totoo ba talaga na meron ito or meron ba ito sa CIC. Kasi kapag yung isang inuutangan nyo ay kasama nga siya sa mga list of accessing entities nga sa CIC, ay kapag nag-post yung ating loan application, possible po na i-report nila yung account natin sa CIC. At alam nyo ba, pag meron tayong negative records or negative credit standing sa CIC, ay may negative report at low credit score sa CIC, possible po na hindi maaprubahan ang ating loan application kapag uutang ka doon sa ibang mga lending companies or yung mga bangko na gusto mong utangan dahil yun nga, meron tayong negative credit reports. Kaya make sure, bago tayo utang sa iba't ibang mga loan apps, i-check muna natin kung registered ba sa Securities and Exchange Commission at kasama ba ito sa list of accessing entities sa CIC nga. Credit report kasi natin at credit score sa CIC ay nagiging basihan yon ng iba't ibang mga lenders kung i-approve ba nila yung loan application mo kapag utang ka
or hindi. So, isang click nga lang dito. And by the way, kung napanood nyo yung mga previous na vlog ko, meron akong mga tutorial kung paano tayo mag-request ng credit report with credit score sa CIC. And may mga app na pinadownload ako na kung saan pwede nyo nga gamitin yun para ma-request yung credit score nyo. So, ayun nga mga besties, maliban sa Cash Express kasi, meron din itong Acom Consumer Finance. By the way, ito yung mga kilala natin, di ba? Yung Aon Credit, yung Asialink, ayan, napakarami, Asteria Lending. Meron pa nga itong Cashmart, di ba? At makikita nyo syempre dito yung iba't ibang mga bangko. WeFund Lending, meron din eh. Mag-ingat nga tayo sa ating mga inuutangan, di ba? And yun nga, mabilis yung pag-process nito ng ating loan application. And by the way kasi, in terms of interest and processing fees, medyo mas mataas onti itong Cash Express kung i-compare natin dun sa mga bank loan and dun sa ibang mga lending companies. Pero ang nagustuhan ko lang dito talaga ay yung mabilis mag-process ng loan application. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Yung tipong kapag ngayon mga kailangan yung pera ay talagang maisesend nila agad-agad once na-approve ng ating loan application. And kahit pa ulit-ulit ka na umutang dito, kung maganda yung credit standing mo or nagbabayad ka on or before yung due date, eh talaga naman na i-approve nila yung loan application mo. Kahit pang ilan pa yan, pang 5, pang 6, pang 8, diba? And na-approvehan pa rin. Basta nga, meron tayong good credit standing sa Cash Express. Pero sabi ko nga, option nyo pa rin. Kung gusto nyo yung utangan itong Cash Express, bali, share ko lang sa inyo yung experience ko na kapag nagbabayad ka on or before yung due date, ay papahiramin ka nila ng papahiramin. Basta nga wala tayong negative credit history sa kanila. Yun nga, sabi ko sa inyo, ito po ay kasama sa list of accessing entities sa CIC. Kaya kapag kayo ay iutang sa Cash Express, kailangan magbayad po tayo on or before yung due date para ang makita sa account natin sa Cash Express kapag nireport nga nila sa CIC ay good credit standing. At kapag kasi yung inuutangan natin ay nag-report nga ng account mo sa CIC, puro good credit standing, ay tataas po yung ating credit score. At kapag mataas yung credit score mo, mabilis lang makautang sa mga bangko. Kasi syempre nakikita nila na ay, ito ay maganda magbayad. I mean, nagbabayad siya on or before yung due date. Wala yung tipong puro past due ang pagbabayad niya or ilang buwan, tapos tsaka lang magbayad. So, ayan yung kinaganda kapag tayo ay nagbabayad on or before yung due date. So, by the way, sabi ko nga kanina, itong Cash Express ay pwede tayong makahiram hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time hanggang 10,000 pesos lang, then isang valid government ID lang yung requirements, pwede ngang makahiram dito at 5 to 15 minutes malalaman mo kung approve or decline ang inyong loan application. At halimbawa na aprubahan nga daw yung loan application, ay isasend din nila agad-agad yung loan proceeds. Kung ano yung pinili mo na kung saan mo nga matanggap yung pera. Okay? So, yun lang. And, ayan, pero by the way, hindi ko po nire-recommend sa inyo itong Cash Express. Option nyo pa rin yan kung gusto nyo yung subukan. So, kung gusto nyo nga ni-explore ito, i-click nyo lang yung link na makikita sa comment section at sa description below. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!